Paano kung ang pagmamahal mo sa bayan ay tinuturing na isang kasalanan? Yan ang kinaharap ni Crisostomo Ibarra sa No Limitang Here, isang nobelang hindi lang tungkol sa pag-ibig, kundi isang matapang paglalantad ng katotohanan. Isa sa pinakamahalagang akdang pampanitikan sa kasaysayan ng Pilipinas ay ang No Limitang Here ni Dr. Jose Rizal. Ang nobelang ito ay unang isinulat noong 1884 sa Madrid, Spain at naitapos noong 1887 sa Alemanya. Ay hindi lamang ito isang kwento, kundi isang matapang na pagpuna sa pamamahala ng mga Espanyol at isang panawagan sa pagbabago ng lipunang Pilipino. Ang mayakda ng nobelang ito na si Dr. Jose Rizal o si Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Realonda ay hindi lamang isang bayaning Pilipino, kundi siya rin ay isang henyo, manunulat at tagapagtaguyod ng kalayaan. Siya ay pinanganak noong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna at namatay noong December 30, 1896 sa Bagumbayan noong siya lamang ay 35 na anyos. Ang pamagat ng kanyang akda na No Limitang Here ay nangangahulugang Touch Me Not o Huwag Mo Kong Salingin na may referensyang galing sa Biblia. Ito ay hango sa akda ni Harriet Beecher Stowe na Uncle Tom's Cabin, isang nobela na patungkol sa sistemang pang-aalipin sa Amerika. Ang kwento ng No Limitang Here ay umiikot kay Crisostomo Ibarra, isang binata na nagbalik sa Pilipinas matapos ang mag-aral sa Europa at ang kanyang mga kanarasan sa harap ng mapanupil na lipunan. Sino nga ba ang mga tauhan at ano ang kanilang mga katangian at ano ang mga naging impakto nila sa lipunang Pilipino? Ang pangunahing tauhan sa kwentong ito ay si Don Crisostomo Magsalit Ibarra, ang kasintahan ni Maria Clara, nag-iisang anak ni Don Rafael Ibarra, Escomagaldo na itinakwil at dinawit sa pag-aalsa. Siya ay kumakatawang kay Dr. Jose Rizal. At ang kanyang kasintahan, si Maria Clara, ay isang mahinhin, masinurin at matapat na dalaga na kaigandang kinaaniwan ng mga kalalakihan at relihiyosang lumaki sa kumbento. Siya ay kumakatawag kay Leonor Rivera at siya rin ang imahe ng ating inang bayan sa nobela. Ang pangatlong tauhan na ang kaibigan ni Crisostomo Ibarra, si Elias, isang bangkerong may modernong kaisipan na nag-abiso sa kaguluhang nagaganap. Ang pang-apat na tauhan ay si Piloso Protasio na madalas na hindi nauunawa ng lahat dahil sa kanyang karunungan. Siya ay kumakatawan sa kapatid ni Rizal na si Pasiano. Ang kontrabida at tunay na ama ni Maria Clara, si Padre Damaso, ay isang kurang Franciscano na magsalita, magaspang kumilos at murital na kaaway ni Ibarra. Ngunit ang kinikilalang ama ni Maria Clara ay si Don Santiago de los Santos o Kapitan Tiago. Dahil si Doña Pia, ang asawa ni Kapitan Tiago, ay ginahasan ni Padre Damaso. Siya ay sakim, pinapanginoon ng pera, at siya ay sumisimbolo sa mga mayayamang Pilipino, ngunit siya ay malapit sa Diyos. Ang ina naman ni Maria Clara, si Doña Pia Alba, na hindi nakilala ni Maria Clara dahil kusang siya ay pumanaw sa pagsilong sa kanya. Ang tiya naman ni Maria Clara ay si Tia Isabel, ang siyang pinsan ni Kapitan Tiago at nagpalaki kay Maria Clara. Ang ama naman ni Crisostomo Ibarra ay si Don Rafael Ibarra, ay kinaiinggitan ni Padre Damaso dahil sa kanyang yamang taglay. At siya rin ay pinaratangang erehe ng pamahalaan dahil sa pagkakaiba ng paniniwala. Ang pang-10 tauhan, si Sisa, ay may 2 anak. Si Basilio, ang panganay, at si Crispin, ang pangalawa o ang bunso. Ang magkapatid ay nagtatrabaho sa kumbento upang magpadunog ng kampana. At si Pedro, ang kanyang irresponsableng asawa, dahil ang pagsugal at ang paglasing ay ang tanging alam lamang niyang gawin. Siya ay pumanaw dahil sa pagkabaliw sa paghahanap sa kanyang mga anak. Ang pang-11 na tauhan na si Doña Victorina de los Reyes de Espadaña ay nagpanggap na Kastila dahil lamang ikinakahiya niya ang kanyang pagiging Pilipino. At ang kanyang asawa na si Don Tiburcio de Espadaña ay isang Kastilang pilay na napadpad sa Pilipinas na nagpanggap na doktor. Ang isa ring umiibig kay Maria Clara ay si Alfonso Linares
na siyang napiling mapangasawa nito. At siya rin ay pinsan ng inaanak ni Padre Damaso. At ang pang-14 na tauhan ay si Teniente Guevara, ang matarik na kaibigan ni Don Rafael Ibarra. At ang panghuling na tauhan ay si Padre Bernardo Salve. Ang kurang pumalit kay Padre Damaso at may lihim na pagtingin kay Maria Clara. Sa kabuuan, ang mga tauhan ng Noli Me Tangere ay sumasalamin sa mga iba't ibang mukha ng lipunang Pilipino noong panahon ng kolonyalismo. Mula kay Crisostomo Ibarra na may adikhay pagbabago hanggang kay Padre Damaso na kumakatawan sa mapanupil na kapangyarihan ng simbahan, bawat isa ay may mahalagang papel sa paglalahad ng kalagayan ng bansa. Ang bawat kwento ay nagpapakita ng pag-asa, pagdurusa at pakikibaka ng mga Pilipino. Isang salamin ng ating kasaysayan na patuloy pa rin na nagbibigay aral sa mga kasalukuyan na henerasyon.